Dong Fernando! Dong Fernando! Nahanap na po ang kapatid niyo! Dong Fernando, sa listahan ng San Pedro, may babaeng natagpuan. Nakasinghaba ng nawawalang kapatid niyo, si Isabel. Noon, sumari ako sa katipunan at lumaban ng ilang taon. Pag-uwi ko, nabalitaan kong si Ate Isabel ay dinala ng dating hukbo at ipinalit sa sindikato bilang pondo. Nagkukulang ako sa kanya. Ngayon, sa awa ng langit, sa wakas ay natagpuan ko na si Ate Isabel. Roberto! Po! Ihanda ang parada. Ako mismo ang susundo kay Ate Isabel ng Barangya. Sandali, Don Fernando. Ang titulo ng prinsesa ay may mataas na pamantayan sa moralidad. Kung gagawin niyo siyang prinsesa, dapat maniwala ang lahat. Kilala ko si Ate Isabel. Siguradong walang problema. Siyempre, tiwala ako sa inyo. Pero matagal na. Bago ang tao. Bago pa ang Republika ng Malaya. Huwag kayong padalos-talos. Mabuti pa na kayo mismo ang magsuri. Tama ang iniisip mo. Kung gayon, magpapanggap ako. Tiwala ako kay Ate Isabel. Di niya ako bibiguin. Pagpunta sa San Pedro, malayo po ang biyahe. Ako po ay sasama sa inyo. Sige. Dong Fernando, ang Special Inspector ay papuntang Kimog, malapit lang sa San Pedro Province. Ako po ay magpapadala ng mensahe para pumunta siya sa San Pedro Province para maglingkod sa inyo. Don Fernando, sa unahan ang bahay na po ni Princess Isabel. Maghintay ka sa bayan. Opo. Sinong hanap mo? Ate. Ate. Hintayin mo ko. Kapatid. Ikaw si kapatid. Ate, ako to. Oh. Ate, mag-isa ka lang ba? Tinakip ako ng dating hukbo at ibinenta sa isang taga-burol. Mahina ang katawan niya. Puntis pa lang ako. Namatay na siya. Kapatid, kumusta ka nitong mga taon? Sigurado naghirap ka. May pamilya ka na ba? Pag-alis ko sa bahay, sumali ako sa bagong katipunan. Panay ang panalo namin at hinahanap kita. 2 araw ang nakalipas. May balita na ako sa iyo, kaya hinanap kita. Ate, mula ngayon, sasama na ako sa iyo. Ate, saan ka pupunta? Kapatid, lalabas lang ako. Nang sabihin kong sasama ako, di na kumain si ate. Matagal lang nakalipas. Baka nagbago na si ate. Ate, sabi kong sasama ako. Naging pabigat na ba ako? Wala yon. Nagpahiram lang ako ng pera. Pinahira. Hupo ka. Ang asawa ko, mabait sa akin. Bago mamatay, may iniwang palawit bilang alaala. Pag-ibig na ako, ipapalit ko sa pera. Ate. Di naman pwedeng kainin yon. Sama ka sa akin bukas. Naghahanap ng trabaho ang opisina sa pagmimina. Malaki ang bayad, may libreng pagkain pa. Kapatid, wala man akong maranyang buhay,
Pero basta may makain ako, di ka magugutom. Pag may naipon ako, ipapakasal kita. Ang buhay natin sa susunod ay magiging maayos din. Ang bait ni ate sa akin. Pero, sinubukan ko pa siya. Ate, ang totoo. Sabi ni tita, nandito na si tito! Pamangkin mo to, 8 taon na. Tawagin mo siyang Juanito. Tito! Oh, Tito, sabi ni tita, marami ka raw panalo. General ka na ba ngayon? Hindi ako general. Oh, hindi general. Team leader ka ba? Hindi rin ako team leader. Tito, panalo ka na. Di ka man lang binigyan ng hari ng posisyon. Kapatid, bata pa yan. Huwag mo siyang pansinin. Pag nakahanap ka na ng trabaho bukas, magtrabaho tayo ng maayos. Kaganda rin ang buhay natin. Oh, Ate, di ba pupunta tayo sa Gobernador's Mine? Bakit nandito sa art shop? Hindi niyo po alam. Para makapasok sa Gobernadore's Mine, dapat dito muna kayo. Bakit? Bakit una tsutay lang to? Kulang pa ng 10%. 아침털 팔아서 푸딩팝을? Sir, naibenta ko na lahat ng pwede ibenta. Ito na lang ang meron ako. Pag nakapag-ipon na ako, ibibigay ko agad sa inyo. Pwede po ba? Kung kulang ang pera, kalahati na lang ang mabibili mo. Sobrang pang-aabuso! Isang puting papel! 50 tayo lang binenta mo kay ate! Sobra na yon! Bakit mo pinyunit? Tama na, Fernando. Tara na. Ate, tara na. Juan Amodo. Ate, sobra na siya. Kailangan niyang magpaliwanag. Naku, tama na, Fernando. Bayaw siya ni Mayor Carlos. Anong paliwanag pa? Huwag na tayong manggulo rito. Kaya pala. Ang Gobernador's Mine na papasukan natin ay hawak ni Mayor Carlos. Kung di bibilhin ang painting ni Mr. Simon, di ka makakapasok. Pinapayagan niyang kamag-anak na magnegosyong ganito. Di ba ito ay sa pilitang paniningil? Lahat ng papasok ay bumili ng painting niya. Huwag nang magsalita. Tara na. Ang galing ng mayor. Maganda ang painting, kaso kalahati lang. Kaya dito kayo, tatrabaho ng kalahating buwan. Pinakain niyong gobernador's rice. Pero sa ganitong paraan, sa pilitang ng gongotong sa tao. Di ba takot sa gobernador's office? Huwag kang manira. Sinong nang gongotong? Isang puting papel lang to, walang halaga. Anong kotong yan? Oo nga! Ayaw nyo? Layas! Sir, bago lang kapatid ko. Maawa na po kayo. Huwag niyo na siyang patulan. Nakapunta na kami kay Mr. Simon. Buisit! Walang modo! Pasok! Ikaw! Kapatid, huwag ka na magsalita. Kung di ko tinago ang pagkatao ko, di ko makikita ang kalokohan na to. Gusto kong makita kung anong pakulo pa ang meron kayo. Kunin mo. Ipalit mo sa bayaw ko ng pilak. Wag na. Ang mga mangmang, bumibili ng painting gamit ang pilak. Tayo, ipapalit ang painting sa pilak. Di tayo diretsong tumatanggap ng pera, kaya dito suhol. Si Governor Enrique ang nagpatakbo nito. Gusto mong sirain to? Alam kong may dangal ka, tulad ko nung bata pa. Pero, nandito ang pera. Pag di mo kinuha, paano ako? Pag di ako, paano si Governor Enrique? Pag di siya, tayo. Paano tayo aangat? Halika, kunin mo. Huwag mong mawala.
Hali kayo rito! Bilis, bilis! Bilis! Tara na! Makinig kayo! Pagkatapos kumain at makuha ang sahod, pwede na kayong magtrabaho. Salamat po, Ginu! Salamat. Ibigay ang lugaw! Salamat. Sa lugaw na to! May karne pa. Tamang-tama ang sahod na binigay. Di nila kinurteng sahod at naasikaso ang trabaho. Mga opisyal na to, kahit nanghihingi ng suhol, pero gumagawa rin ng tama. Pagod na kayo. Uminom muna ng malamig na tsa. Mr. Sarma. Ang lawak ng negosyo mo. Nagbebenta ka na rito? Para ito mas madali sa inyo. Di ko na kailangan maghanap. Patakaran. Alam nyo yan. Anong patakaran? Di ba kanina lang bumili kami ng painting mo? Alam namin. Alam namin ang patakaran. Para sa aming tatlo, isang bariya. Ate, ang basuran saan na to? Sa isang mangkok, 10 sentimo lang. Tayong tatlo, binigyan mo ng isang barya. Pag di nagbayad, di na tayo makakapagtrabaho rito. Pinipilit na naman. Saan ka umiinom ng tsa na libre? Libre ba? Sa init ng araw, nagbubungkal ng bato. Paghihirap ang pinaghirapan namin. Bakit naman ibibigay ko to sa'yo? Anong pera nyo? Pera to ng Gobernador's Office. Kung wala ang proyekto ng Gobernador's Office, saan kayo kukuha ng pera? Kaya, magpasalamat kayo kay Don Fernando sa Gobernador's Office. Anong pasasalamat? Ito ang pasasalamat. Akin muna to para pasalamat kay Don Fernando. Malatiwaling opisyal. Ginagamit ang proyekto ng Gobernador's Office para manghingi ng suhol at magnakaw ng pera. At nagdudungis pa ng pangalan ko. Di ako bibili. Ano mayon? Di bibili? Di mo lang alam ang patakaran. Kundi kay Don Fernando, wala kang utang na loob. Ituturo ko sa iyo ngayon kung ano ang pasasalamat. Mga bantay! Oh! Tatanungin kita ulit. Refreshing ang malamig konsa. Bibili ka o hindi? Di ako bibili! Sige! Ayaw sa mabuti. Gusto nung pahirap, ha? Sugod! Teka, wag! Huwag mong saktan ng kapatid ko. Lahat ng pera ko, bibilhin ko po ang tsaa nyo. Mr. Sama! Huwag mong saktan ng kapatid ko. Huri na. Hook up! May nasaktan. Naantala ang trabaho, kaya ibang panagutan. Aba, natauhan na si Mr. Antonio. Handa nang sumabay sa amin ni Bayaw? Akala, Kung mabuti kang opisyal, di ko inasahan. nakasabat ka rin pala. Bayaw siya ni Mayor Carlos. Alalay naman ng Mayor si Governor Enrique. Sa buong San Pedro Province, sila ang masusunod. Pag di kayo bumili ng malamig na tsa niya ngayon, ipapahamak niya kayo bukas. Magkasabwat ang dalawang opisyal. Di ba kayo takot malaman ni Don Fernando? Nasa Maynila si Don Fernando. Ang nakikita niya ay magandang tanawin. Paano niya malalaman ang kalokohan dito? Nga pala, heto ang bayad nyo sa painting. Kunin nyo na. Mabuti. Napaka-grateful nyo kay Don Fernando. Pag nalaman ito ni Don Fernando, tiyak na matutuwa siya. Huwag bumili! Huwag bumili ang lahat! Huwag bumili! Lahat! Sa liwanag ng araw, kawawa kayo sa korupsyon at sa pilitang paniningil. Akala nyo ba walang makakapigil sa inyo? Sa pilitang paniningil, usa silang bumili nito. Pinilikto ba kayo? Wala po, wala po.
Kapatid, nakasalalay ang kabuhayan natin dito. Huwag mo nang galitin si Mr. Simon. Lahat tayo nagpapasalamat kay Don Fernando. Ikaw lang ang walang utang na loob. Mula ngayon, lumayas ka. Mr. Simon, ito ang lahat ng pera namin. Bibilin po namin ang malamig na tsanyo. Maawa po kayo. Huwag niyo nang patulan ng kapatid ko. Hayaan niyo po kaming magtrabaho rito. Ganyan ba magbakaawa? Lumuhod ka! At ikaw, lumuhod din. Luluhod ako. Ako na ang luluhod para sa kapatid ko. Hayaan niyo po kami magtrabaho rito. Ete! Gusto mo yatang mamatay ngayon? Gusto mo yatang matikman ng kamalasan? Bugbugin! Opo! Di ba kayo takot sa Special Inspector? Governor Enrique, kami po ng bayaw ko. Sa tulong ng plano nyo ay kumikita ng malaki. Mabuti. May ambag kayo ni Simon. Ang Special Inspectorate darating na sa San Pedro Province. Itago mo ang isyu sa minahan. Pag kumalat ang balita, buhay natin ang kapalit. Huwag mag-alala, Governor Enrique. Ang yaman at magagandang babae handa na para sa Special Inspector. Pag bumalik siya kay Don Fernando at nagbigay ng magandang salita, tiyak na asenso tayo. Isa pa, ang mga mangmang na yun ay umaasa sa trabaho, kaya sunod-sunuran na sila. Pag dumating ang Special Inspector, magtatanggol pa sila sa atin. Hasok! Sir, nandito na ang Special Inspector. Maganda na. Biris! Mr. Enrique, tingnan mo ko. Mukha ba kong mabuting opisyal na nakikiramay? Ay, bilis. Kumuha ng bato. Gumupit pa ng damit. Ang peke naman nito. Bilis! Ba't nakatunga ka? Kung di madudumihan damit mo, paano malalaman ng Special Inspector na masipag ka at dedikado? Bilis! Sa harap ng Special Inspector, magandang pagkakataon to. Hay naku. Ayos na. Sama ka! Salubungin natin ang Special Inspector. Tara. Di ba kayo takot na imbestigahan kayo ng Special Inspector? Sa ganitong mahalagang oras, sinong manang hiya ang nanggugulo sa likod? Di mo pa maayos ang mga nanggugulo. Carlos! Ha? Tingnan mo agad kung anong kalokohan ng bayaw mo. Opo! Bilis! Sugod! Boyo! Bakit ka nandito? Dahil sa'yo, di mo magawa ang simpleng bagay! Walang hiya! Ang tapang mong manggulo! Hulihin siya! Ikaw ang mayor! Pinapahirapan mo ang tao! Walang kwentang opisyal! Ang tapang mo magsalita! Parating ang Special Inspector! Manggugulo ka pa ngayon! Papatayin kita! Sugod! Itawan niyo kapatid ko! Itawan niyo kapatid ko! Pakiusap! Itawan niyo kapatid ko! Pakiusap! Itawan niyo kapatid ko! Pakiusap! Itawan niyo kapatid ko! Ang ina! Ite! Nay! Ayos ka lang, Nay. Huwag mo kong takutin. Ang tapang mong sakta ng nanay ko. Lalabanan kita. Tumakimik! Kayo! Juanito! 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 Ate, huwag niyo siyang hayaang sumigaw. Nandito na ang Special Inspector. Pakawalan niyo kami ngayon at palalampasin ko kayo. Sino ka ba sa akala mo? Palalampasin mo ko. Ako si Don Fernando. Ang galing mong mangarap. Kung ikaw si Don Fernando, ako ang lolo niya. Tama na, huwag na tumingin. Umalik sa trabaho. Alam niyo kung anong dapat at di sabihin. Maliwanag, maliwanag. Opo. Mamatiwaling opisyal, di ko kayo palalampasin. Puro gulo kayo. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang galit ko. Nandito na ang Special Inspector! Pagbati po, sir.
sir. Mga kasama, masarap ba ang pagkain? Magkano ang sahod? Masarap po. Malaki rin po ang sahod. Pagod kayo, Mr. Lewis. May handa po kaming masarap na pagkain. Wag na. Kakainin ko lang ang kinakain nila. Si Mr. Lewis talaga ay mabuting opisyal. Mabuting opisyal! Ilabas ang pagkain! May karme pa, maganda. Ito po talagang kinakain nyo? Opo, sir. Almusal, tanghalian, at hapunan po. Si Tomas ba ang bahala sa pagkain? Pagkaka-Asia po namin ito. Tama! Maganda ang ginawa nyo. Sasabihin ko kay Don Fernando at pagkakalooban tayo ng pabuya. Mr. Lewis, malapit na ang Moon Festival. Ano po bang gusto ni Don Fernando? Para makahanda kami ng regalo sa kanya. Basta't maayos nyo ang lugar, yun na ang pinakamagandang regalo. Mga kurakot kayo! Di ko kayo palalapasin! Anong tunog yun? Mr. Lewis, may baliw po sa minahan. Mr. Lewis, wala po siyang pinapalagpas. Delikado po. Huwag po kayong pumunta. Mga kurakot! Hindi ko kayo palalabasin! Ang tapang mo pa, ha? Buisit! Ate! Fernando, kumamatay ako, ate. Alagaan mo si Juanito. Ate, di kita hahayang mamatay! Alam niyo ba ang krimeng ginawa niyo? Oh? Anong krimen ang ginawa ko? Gusto mo ba akong kasuhan? Dito sa San Pedro, kahit may krimen ako, poprotektahan ako ni Governor Enrique. Kahit nandito pa si Don Fernando, wala siyang magagawa. Walang silbi siya. Nang abuso ka! Papatay ka! Wala ka bang respeto sa batas ng Gobernador's Office? Dito sa San Pedro, ako ang batas. Puputulin ko ang ulo mo ngayon at isasabit sa gate. Tingnan ko kung may mga haspa. Sugeo! Lapas tanggan! Don Fernando, huli po ako! Patawad po! Siya ba talaga si Don Fernando? Huh? Special Inspector, baka nagkakamali kayo? Paano siya magiging Don Fernando? Rebelde! Ang lakas ng loob! Mga kawal! Hulihin silang lahat! Hintayin ang utos ni Don Fernando! Ate! Dalhin agad ang ate ko at pamangkin sa ospital! Ano ba itong ginawa ko? Don Fernando! Don Fernando! Don Fernando! Hindi ko po alam! Bayaw! Bayaw! Ipakiusap mo ako! Bayaw! Bata pa ako! Ayoko mamatay! Bayaw! Sinong bayaw mo? Don Fernando! Don Fernando! Mali po ako! Ibabalik ko po ang pera! Ibabalik ko po lahat! Don Fernando! Don Fernando! Hindi ko po sila kilala. Wala po akong kinalaman. Wala po akong kinalaman, Don Fernando. Sila, hindi ba't mga tauhan mo? Ang mga ginawa nila, hindi ba't utos mo? Don Fernando, maawa po kayo! Don Fernando, maawa po kayo! Hindi nyo alam ang mali nyo. Takot lang kayong mamatay. Dalhin nyo silang lahat! Don Fernando, maawa po kayo! Sandali! Pakawalan siya! Don Fernando. Mga kasamahan mo mga makasarili. Bakit hindi ka sumabay sa kanila? Nag-aral po ako ng mabuti at maripagtanggol ang bayan. Paano ko magagawa ang pagnanakaw sa bayan? Mabuti! Ang husay mong iskolar. Siya lang ang tunay na mabuting opisyal. Di tulad nyo, nagsisinungaling, nagkukutsabahan at nang aabuso.
dalhin sa kulungan ng minahan. Pugutan bukas! Don Fernando, bigyan niyo ko ng isa pang pagkakataon! Don Fernando! Mr. Enrique! Paano na to? Ngayon, tapos na talaga tayo! Paano ko malalaman? Sino mag-aakala na pupunta rito si Don Fernando? Na nakasuot ng sirang damit at magtatrabaho sa minahan. Papatayin niya talaga ako! Hey, Mr. Enrique. Ganito na to. Anong silbi ng pagreklamo mo? Mag-isip ka ng paraan. Papatayin na tayo ni Don Fernando bukas. Malaking kasalanan ang nagawa natin. Pati ang pamilya natin. Uubusin tayo! Pati pamilya? Ikaw lang ang uubusin! Ikaw ang dapat namatay! Ikaw ang muntik magpugot kay Don Fernando! Kami ay nagnakaw lang ng pera. Di namamatay yon. Pinakamasama. Mabubuwis lang at ipapatapon. Huwag mo kami gidamay! Tama. Wala kaming kinalaman. Simon, yaman mo ngayon. Ako ang dahilan. Ngayong may gulo, ako na lang ang tatanggap. Di mo ba naisip kung kaya ko bang dalhin to? Tandaan mo, pamilya mo rin ako. Nung dumating ako sa San Pedro, gusto ko ring maging tapat na opisyal tulad ni Andres. Pero kayo ang nagpahamak sa akin at pinasama sa inyo. Kaya naging kurakot ako. Ngayong may gulo, ako na lang. Walang makakatakas. Mamatay tayong lahat. Mamatay tayong lahat. Sa sitwasyon natin, ito na lang ang paraan. Anong paraan? Patayin si Don Fernando! Patayin si Don Fernando! Anong sinasabi mo? Sabi ko, patayin si Don Fernando. Patayin ng Special Inspector. At tumakas tayo. Mr. Enrique, baliw ka na! Rebellion yan! Papatayin din ang pamilya natin. Pagtataksil na to, papatayin din ang pamilya natin. Papatayin din naman ang pamilya natin. Subukan na natin. Baka may pag-asa pa. Paano? Ang nakakaalam na nandito si Don Fernando ay ilan lang. Pag pinatay natin si Don Fernando at ang Special Inspector, sinong magsusumbong sa atin? Sino pa ang maghuhusga sa atin? Mr. Enrique, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Kara! Don Fernando, mula sa sanglaan po ito na naridim namin. Don Fernando, kain po ng lugaw. Sabay na tayong uminom. May lason ng lugaw! Ang kaba ko. Hindi ito normal. Hindi ito normal.
Baka si Don Fernando nangyari sa kanya. Nahilo na. Mr. Enrique, pagpatay ito sa hari. Shh! Tumahimik ka. Mr. Enrique, dapat nating tapusin sila agad. Patay tayo pag may nakakita. Ang Minangto ay perpektong lugar. Maraming malalim na hukay. Pugutan sila. Dudulas ang dugo sa kuweba at madudurog sa putik. Walang makakaalam. Dalhin sila sa minahan. Akin ang espada! Mr. Enrique, huwag mag-atubili. Gawin na. Delikadong pagtagal. Don Fernando, pinilit mo ko. Gusto ko ring mabuhay. Huwag mo kong sisihin. Patawad po sa pagkaantala. Parusahan niyo po ako. Dalhin sa kulungan. Bantayan ng mabuti. Ugutan bukas. Maawa po kayo, Don Fernando! Maawa po kayo! Lumuhod! Simulan! Silencio! Enrique, bilang gobernador ng San Pedro, pinagkatiwalaan ka ng gobernador's office at binigyan ng malaking tungkulin. Bilang pinuno ng lugar, hindi mo man lang binayaran ang utang na loob at naglihim pa sa itaas, bumuo ng sindikato at abusado sa kapangyarihan at sa pilitang nanakaw sa mga tao. Aamin ka ba? Ako! Amin po ako! Dahil umamin ka. Hubaran ng uniforme. Hugutan sa labas! Don Fernando! Maawa po kayo, Don Fernando! Don Fernando! Ilabas! Don Fernando! Maawa po kayo! Don Fernando! Don Fernando! Kasabwat kayo ng masama. Inapi ang bayan para sa pansariling interes at sinira ang dangal ng gobernador's office. Pugutan, mga kawal. Opo! Maawa po kayo, Don Fernando! Don Fernando! Maawa po kayo! Maawa po kayo, Don Fernando! Ang 173, ang gobernador ng San Pedro, ang mayor ng Yuntian, at iba pang tiwaling opisyal ay pinugutan. Nang hako si Don Fernando, nang ninakaw ng mga tiwaling opisyal ay ibabalik sa bayan. Pinuri ng bayan si Don Fernando bilang mabuting pinuno. Pedro, Surin mo ulit ang mga bahay nila. Mag-ingat. Hanapin ang mga tagong lugar. Opo, pupunta na po ako. Dong Fernando, lahat ng detalye ay naitala ko na po. Kaso ano? Bundok ang kintot pilak ni Enrique. Kahit nagnakaw siya ng malaking pondo ng gobernador's office at sa pilitang nanghingi sa mga tao, imposibleng makalikom ng ganito karaming gintot pilak. May ibang kita pa ba si Enrique? Ang minahan sa San Pedro ay sagana sa bakha. Mahal ito. Pero para makalikom ng ganito, karaming gintot pila, tiyak na nagsmug ng bakal.
Ang tapang niyang smugan ang bakal ng Republika ng Malaya. Napakalakas ng loob. Teka, wala silang permit para sa kalakalan. Baka. Don Fernando, nakita ko po sa bahay ni Enrique ang nakuha kong ito. Don Fernando, ito pala ay ruta ng smuggling. Ang mga opisyal na to, wala talaga silang galang sa gobernador's office at sa akin. Gagawin ko ang lahat para imbestigahan to. Iuwi mo si Princess Isabel at pamangkin ko sa Maynila. Gusto kong makita mismo para malaman kung gaano karami ang tinatago nila. Opo. Maunlad ang Santa Rosa City. Payapa ang mga tao. Di mukhang lugar ng tiwaling opisyal. Sige, ipapak ko na. Kakakuha lang. May hamog pa. Tingnan mo. Senyor, ang selyong yun. Mukhang selyong ng San Isidro Provincial Home. Opisyal ng San Isidro. Ba't nasa Santa Rosa City? Maawa po kayo. Pakain po ng kaunti. Gutom na po ang bata. Ba't pinapasok mo pa ang mga mabahong pulubi na yan? Tanggal ka na! Patawad po, ayusin ko na. Malas talaga. Huwag niyo pong saktan si nanay. Huwag niyo pong saktan si nanay. Papatayin ko kayo! Ang lupit naman niyang manakit sa kalye. Huwag niyo pong saktan si nanay. Sabi ko na, bawal kayong kumasok. Pilit niyo pang kumasok. Muntik niyo ko mapahamak. Papatayin ko kayo! Sige! Sige! Sino ba kayo? Ang tapang niyong makialam! Pinapahirapan niyo ang tao. Karapat-dapat ba sa uniforme niyo? Tao, isang basurang pulubi lang yan! Wala siyang karapatan! Anong klaseng tao yan? Papatayin ko siya ngayon at papuri pa sa akin ng gobyerno. Walang hiya! Lakas ng lobong murahin ako? Gusto mong mamatay? Ang yabang niyo. Di ba kayo takot kay Don Fernando? Nasa Maynila si Don Fernando. Di niya ko mapaparusahan. Ikaw na hamak na tao. Ang lakas ng loob mong magyabang. Ngayon, turuan kita kung paano maglingkod. Hulihin siya. Masusunod! Sige! Mr. Carlos. Governor Ramon, tingnan niyo ang mga taong to. Tamang sinabi mo. Mahal ni Don Fernando ang tao. Bilang opisyal ng Republika ng Malaya, bakit niyo inaapi ang tao? Kung makita ito ng mga tao, sino pang susunod sa gobernador's office? Huwag magutumang bata. Salamat po. Salamat ka na sa kanya. Tagapagligtas. Salamat po, tagapagligtas. Ang cute at masunurin ng batang to. Alagaan mo siya. Itamaan niyo ang mali niyo. Dalhin niyo sila at asikasuhin. Opo, Gino. Napakabuti niya. Sige na. Umalis na kayo. Alis na! Alis na! Don Fernando, mukhang mabuting tao si Carlos. Mali. Sumunod na tingnan. Mr. Carlos,
Bakit nyo kami pinigilan? Pag pinakawalan ng mga yon, isipin nilang mababay tayo. Sino pa matatakot? Tangga! Maraming tao ang nakatingin. Pag lumaki ang gulo at nalaman ni Don Fernando, gusto mo bang mapagutan ng ulo? Don Fernando? Nagtatago si Don Fernando at nahanap si Princess Isabel. Balik na siya sa Maynala. Kasalanan ng pakialamerong hamak na yon. Kung di siya nakialam, di sana ganyan. Umayos kayo bago bumalik si Don Fernando. Huwag na kayong gumawa ng gulo. Kung may tsismis man na maririnig ni Don Fernando, patay tayong lahat. Nga pala, sabihin sa mga court staff, humanap ng walang tao, patayin ang matandang yon. Hulihin ang anak niya at ibenta sa bahay aliwan. Linisin niyo ng maayos. Magaling kayo, Mr. Carlos. Ang ganda ng pulubing yun. Siguradong mabebenta yon. Sir. Ngayon, si Don Alfredo ay magdiwang sa Casa de Lluvia. May imbitasyon sa mga negosyante. Mga mayayaman ang dadalo. Bantayan niyo ang pinto. Sinong papasukin at sinong hindi. Maging alisto kayo. Opo, sir. Don Fernando, nandun po sila. Ang lakas ng loob nyo! Ang tapang nyo pumasok! Pinahamak nyo ako! Pakiusap! Huwag niyo pong saktan si nanay! Mayos kayo! Ang bata pa ng anak ko. Huwag niyo siyang ibenta sa bahay aliwan. Mamamatay siya. Pakiusap! Tanggap ang pera ni Mr. Carlos, tapos atrasan nyo! Kayong dalawang hampas lupa na naman! Sabay natin silang tapusin! Ang tapang mo sipain ako! Papatayin kita! Ang tapang! Tigil! Tigil! Sir Guard! Sir Guard! Mga kapatid ko po sila galing sa probinsya. Di pa sanay sa syudad. Ngayon po, birthday po ni Don Alfredo. Espesyal na araw. Bawal po ang dugo. Buti alam mo. Tugyo! Sinong pipigil? Isipin nyo na lang. Binili namin. Ang dami nito. Regalo na po to sa inyo. Salamat po, Sir Guard, sa awan nyo. Sige, pagbibigyan kita ngayon. Swerte mo. Lumayas na! Bumili ng pagkain. Humalis na kayo sa syudad. Kung wala kayong mapuntahan, punta kayo sa Mount San Juan, sabi ni Mr. Cesar. Salamat. Salamat po! Tayo na. Dalhin ang bata at umalis na. Takalabas kayo, no? Payo ko lang. Huwag makialam sa Santa Rosa City. Huwag kayong makisali. Pupunta na ako sa Casa de Lluvia. Mag-ingat kayo. Casa de Lluvia. Di nyo alam ang Casa de Lluvia? Hindi ba kayo nandito para sa kaarawan ni Don Alfredo? Taon-taon tuwing July 7, nagpapaparty si Don Alfredo sa Casa de Lluvia at inaalok ng hapunan ang mga negosyante. Smuggling. Ang opisyal ng San Isidro Town. Inimbita ni Alfredo ang mga negosyante. Nandito kami para sa kaarawan. Tama nga. Sinasabi ko sa inyo, ang Casa de Lluvia ay para lang sa mga mayayaman. Tuwing July 7 lang, sa kaarawan ni Don Alfredo, kami na mga maliit na negosyante ay may tsansang makasalamuha ang mga mayayaman. Senyor, si Don Alfredo, malakas ang impluensya. Nakukunwari kayong walang alaman o.
Sino ba ang para kay Don Alfredo? Para sa manugam niyang si Governor Ramon. Governor Ramon? Si Ramon. Siyempre, si Gov Ramon ay parang hari rito. Kaya, kalahating hari na rin si Don Alfredo. Ang tapang niya magpakahari. Kakaiba ang utusan mo. Balak mo bang makialam? Sige. Nandito ako para kumita. Kayo? Siyempre, para imbestigahan ang mga tiwaling opisyal. Imbestigahan ang tiwaling opisyal? Oh, tingnan mo ang Santa Rosa. Ang daming tiwaling opisyal. Kailangan kong tapusin to. Grabe, nakakita na ako ng nagyayabang. Pero hindi sa ganyan kalala. Ikaw, iimbestigahan mong tiwaling opisyal? Sino ka ba sa akala mo? Paano mo iimbestigahan? Kung hindi dahil sa akin kanina, baka patay na kayong dalawa. Gusto naming pumunta sa Casa de Lluvia para imbestigahan ang mga tiwaling opisyal. Pero wala kaming imbitasyon. Sige na. Tama na. Magkakilala tayo. Halata naman kung sino kayo. Pero tingin ko sa inyo, mababait din kayo. Kung gusto niyo makapasok, tutulungan ko kayo. Pero usapang maayos. Huwag kayong magyabang doon. Kundi, walang sasagip sa inyo. Salamat sa pahalala. Wag, ako si Mr. Cesar. Kung wala nang mapuntahan, punta kayo sa Mount San Juan. Mount San Juan? Alam mo ba ang Mount San Juan? Hindi po. Pero itong mga tiwaling opisyal, nangahas na lihim kay Don Fernando na gumawa ng maraming kasamaan. Huwag magalala. Pag nalutas na ang smuggling case, walang makakatakas sa kanila. Puntahan muna natin ang Casa de Lluvia. Sir God, heto po ang imbitasyon ko. Alam mo. Pasok. Asan ang imbitasyon nyo? Sabay po kami. Ipapakita ko lang sa kanila. Hindi ito pwedeng pagmasdan ng kahit sino. Sagad, kalimutan ko. Heto ang pasalubong namin. Tanggapin nyo. Hindi ako maselan. Utos po ng taas. Bawal pumasok ang hindi opisyal. Baka mapahamak si Governor Enrique. Mawawalan ako ng trabaho. Di ba sabi pwedeng pumasok ang opisyal? Opisyal din ako at mataas pa. Opisyo. Anong opisyal? Di kita nakita. Manila, ofisyo. Ngayon, si Don Alfredo ay magdiwang sa Casa de Lluvia. May imbitasyon sa mga negosyante. Mga mayayaman ang dadalo. Bantayan nyo ang pinto. Sino ang papasukin at sino ang hindi? Maging alisto kayo. Senyor, patawad po. Pasok po kayo. Mataas ang posisyon niya. Ipaalam mo agad. May opisyal galing Maynila para magdiwang. Opo. Kapatid, galing mong magyabang. Di ka man lang nahiya. May potensyal ka. Uminom pa po. Uminom po kayo. Ayos to. Ang ganda talaga. Heto po. Mr. Carlos, regalo ko po sa inyo. Pelas ng dagat. Magpalakas po kayo.
Napikani ka ba? Ang Casa de Lluvia ay ang nangungunang pugad ng luho sa San Mateo. Narinig ko, nung kaarawan ni Don Alfredo, parang nasa langit ang lahat. Ang mga natatapon na pera ng mga opisyal na to ay sapat na kahit magpakabayani ka ng ilang henerasyon. Don Fernando, mga opisyal po ng San Mateo. Ang mga opisyal ng San Mateo, tuwing may okasyon, nagreklamo ng hirap, bahaman o tagtuyot, araw-araw humihingi ng pondo. Para sa bayan, ubos ang pondo ko para sa kanila. Mga walang hiya, ginamit pa ang pera ko para magluho rito. Mukhang kayo'y medyo mapaghigante. Sinong kalaban nyo? Kukunin ko siya. Kukunin? Para magkakilala kayo at magkaayos. Sila ang gusto makilala ako. Nagsinungaling! Tapos naniwala pa! Ayos. Nakapasok din pala sila. Sir, nasa kamay ko na sila ngayon. Turuan ko sila ng leksyon. Kalma. Mukhang mayaman sila. Alamin muna natin kung sino ba talaga sila bago kumilos. Sir. Manila official. Ano? Manila official. Tingnan nyo nga. Mga Ginoo, nagkita ulit. Kanina, di ko alam na kapwa natin kayo. Pasensya na. Ngayon, inom tayo bilang pambawi. Ikaw ang San Isidro Governor, Victor. Kilala niyo ko? Saan po ba kayo nagtatrabaho? Utusan lang ako. Ang mahusay. Ay, ang amo ko. Sir, nakapasok po ba kayo sa Golden Hall? Manila, official nga. Mga gwardiya lang ang lukuhin mo. Huwag mahalata. 4th rank. Masyadong mababa. Mas mataas. Mababa pa rin. Manila official, 4th rank pataas. Sir, kayo ba ay? Ang pagkatao ng amo ko, di mo dapat alamin. Tatanungin ko kayo sa inyong ulat sa Governor's Office. Laganap ang baha sa Santa Rosa at kailangan ng pondo. Ginamit nyo ang pera ni Don Fernando para magsaya ng harap-harapan. Di ba kayo takot na malaman ni Don Fernando at parusahan kayo ng paglilinda? Don Fernando, may lagay tayo sa taas baba. May magtatanggol sa atin. Kung di siya mismo pupunta, paano niya malalaman ang totoo? Ang galing ng lagay sa taas, baba. Nandito na si Don Alfredo! Kapatid, akala mo ba ikaw ang opisyal? Bilis, tumayo ka na. Huwag kang tititigan ni Don Alfredo. Si amo kong susundo. Kaya ba niya? Mga walang alam. Salamat sa inyo sa pagpunta nyo sa aking kaarawan. Ako na itong matanda. Di na aabalahin ang oras nyo. Simula na ang piging. Si San Isidro Governor Victor, may dala pong regalo. Maaari po kayong humarap. 生产太能进托100皮รา所能学的 at dugong koro tatulo. Di ba mahirap ang San Isidro? Saan galing ang 10,000 tael ng ginto? Di pa nakakita ng ganyan. Mahina ang lugar, mayaman ang opisyal. Kapag mas mahirap ang lugar, mas di nakikita ng nasa itaas. Ang lakas ng loob nila. Ang politika, sa totoo lang, ay parang tayo ng asno. Makinis sa labas, pero tayo lang sa loob. Nasa isang latangan, pero di namoy ni Don Fernando ang baho. Victor, narinig ko hirap ang San Isidro Town na yon. Ang pondo ng gobernador, bigyan natin ng bahagi ang San Isidro Town. Salamat po sa tulong, Don Alfredo. May iba ka pa bang hiling? Sabihin mo na. Don Alfredo, ang pamangkin ko ay magiging opisyal ngayong taon. Pwede po bang? Madalin. Dahil humingi ka sa akin, tiyak na. Patas ng ika-7, Rango. Salamat sa biyaya, Don Alfredo. Senyor, hindi yan regalo. Pambibenta yan ng pwesto. Mga kurakot! Ang huli nyo naman, hari na sila sa San Mateo. Ano kung hatiin ang pondo?
Ano kung magbenta ng pwesto? Kung di lang sa hari, mga opisyal dito ay ibebenta na. Ang negosyanteng si Mr. Ricardo ng Casa de Jade ay nagdala ng 7 kristal na baso. Don Alfredo, nagustuhan niyo ba? Ang ganda ng kristal na ito. Ginawa pang 7 baso. Malakay ang ginastos ni Mr. Ricardo. Ang ganda ng kristal na basong ito. Bihira talaga. Mr. Ricardo, salamat sa regalo. Siguradong isa ka sa Royal Merchants sa susunod na taon. Salamat po, Don Alfredo. Ang Royal Merchant ay si Don Fernando lang ang pwedeng magpili. Bakit sila ang namimili? Ay, malayo ang hari. Dito sa San Mateo, sina Don Alfredo at Governor Ramon ang magdedesisyon kung sino ang Royal Merchant. Kahit nagaling sa hari ang Royal Merchant, pwedeng pahirapan dito. Di nyo ba alam? Ang negosyanteng si Mr. Cesar ay may dala ring regalo! ¡1,000 匹拉松特拉，1匹拉松阿拉哈，1卡红炸day tortoise shell， 10 tiger skin， 1卡红 bear paw。 Tortoise shell, tiger skin, at bear paw. Medyo interesante. Pero ang iba'y mga ordinaryong ginto at jade. Don Alfredo, ako po, unang beses pong dumalo sa inyong handaan. Naghirap po ako noon. Mr. Sisa, saan ka nagnegosyo noon? Dati po akong nagnenegosyo sa Santa Rosa, Mount San Juan. Mount San Juan ba na puno ng bandido? Mount San Juan pala. Sa ganung liblib na lugar. Nakapagbigay ka pa ng regalo sa akin. Salamat. Munting regalo ko po ito. Kung makakuha po ako sa susunod na taon ng mga permits sa bawat probinsya para buksan ang ruta, tiyak po na may mas marami pa akong mamahaling regalo para sa inyo, Don Alfredo. Gusto mo ng permit? Alam mo ba na ang permit na yan, sa bawat lugar, kailangan ng lokal na selyo para makadaan? Alam ko po, narinig ko rin po, na tanging may malakas na kapit na si Don Alfredo lang ang makakagawa. Kung gusto mo ng permit, ibibigay ko sa'yo. May selyo mula San Pedro hanggang Bansa ng Timog. May selyo mula San Pedro hanggang Bansa ng Timog. Lahat ng opisyal na selyo. Siguradong walang hadlang. Utang na loob nyo, Don Alfredo. Hinding-hindi ko malilimutan. Sa mga mamahaling regalo ko, tiyak na may bahagi kayo, Don Alfredo. Sige, gusto ko ang sipag mo. Dahil sa Mount San Juan, nakayanan mo. Huwag mo kong bibiguin. Sa kaunting suhol, lakas ng loob mong kopyahin ang opisyal na selyo at pikiin ang permit. Ang lakas ng loob mo. Mga regalo po ito ng lahat para kay Don Alfredo. Anong suhol? Sino ka para manira? Huwag ka nang magsalita. Mga opisyal yan. Di mo sila pwedeng banggain. Kalma lang po, Don Alfredo. Nainom lang po ang kaibigan ko. Nawawala na po siya. Kaya nagkakaganyan. Ang lakas mo, Cesar! Nakapunta ka rito para sa kaarawan ni Don Alfredo dahil alam kong disente ka, kaya binigyan kita ng pabor. Tapos mo dadala ka ng tagalabas? Sir, dinala ko lang kaibigan ko para makita niya. Wala po kaming masamang balak. Papulusot ka pa. Ang patakaran dito, di ko ba sinabi sa'yo? At ang lakas ng loob mo na lokohin ng Gordia na Manila official daw siya? Bakit? Di ba ako mukhang Manila official? Huwag ka nang makialam. Mukha nga. Ang galing umarte. Muntik na akong maloko. Pero walang silbi yan. Alam ko na. 4th rank official. Si Luis lang ang umalis ng Maynila. Nasa San Pedro siya kasama ni Don Fernando. Anong klaseng Manila official ka? Ano? Cesar! Dahil sa regalo mo, binigyan kita ng papeles. Niloko mo ang hari. Mga bantay! Ilabas at pugutan! Wasakin ang asosasyon! Niloko ang hari? Matagal na kayo nagpapakahari rito. Akala nyo ba kayo ang hari? Kung binastos niya ang hari, ubusin ang buong angkan. Pero kung ako, pugutan lang. Masahol pa sa hayop! Sumusobra na! Hulihin silang lahat! Tigilan nyo! Walang kakalaw. Sa yamanin na Ramon at Alfredo, kahit hawak nila ang smuggling route, kailangan pa rin ng tao sa border. Siguradong may malaking tao sa likod nila. Kailangan ko pang subukan.
Alam niyo ba kung sino ang amo ko? Sino ka? Ako si Pedro, taga-paglingkod ni Don Fernando. Umalis na kayo! Ano? Si Julio ang alipin. Mali. Tinawag niyang manong. Yung kasama niya ay maliit na manong. Manong Pedro pala. Kailan kayo dumating sa Santa Rosa? Sabihin niyo lang kung pupunta kayo. Nagkagulo pa. Tingnan niyo. Anong klaseng anak ka? Pinayak mo ang ninong mo. Ang tapang! Tuloy po, Manong Pedro. Upo po kayo. Manong Pedro, ang mga laging kasama ni Don Fernando, hindi madalas makita ng ordinaryong tao. Upo po kayo dito. Ang anak na to dapat turuan ng leksyon. Baka makalimot na ugali. Dahil nandito na sa Casa de Lluvia, mag-enjoy po kayo rito. Magkakampi tayo at nagkakilala na tayo ngayon. Mula ngayon, sana sa harap ni Don Fernando, magbigay kwento kayo sa akin. Ganito ba kayo nagkakasabwat? Mr. Carlos, kausap ko ang ninong mo. Bakit ka sumasagot? Pag naabala ang ninong mo, buhay mo ang kapalit. Di ba, Manong Pedro? Ang tapang mo! Ang kapal! Tinatago niyo ang totoo! Ninakaw ang pondo ng gobernador. Nagkasabwat pa! Nagbenta ng pwesto! At ng api ng tao! Nang hahaspang man lamang sa papeles! Wala kayong galang sa batas! Ngayon, ako ang hahatol sa inyo! Manong Pedro, laging kasama mo si Don Fernando. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung nandito ka para magsaya, malugod kitang tinatanggap. Pero kung nandito ka para magyabang at manggulo, di ka welcome rito. Huwag nang magpaalam. Ganito ba kausapin ng amo ko? Amo? Padrino mo yan. Hamak na unit! Amo ko si Manong Pedro. Di ba niya kaya ang inyong mga hamak? Di ka ba takot na sabihin niya kay Don Fernando? Siyempre, kaya niya. Pero Manong Pedro, kailangan ng ebidensya. Ebidensya? Hindi ba't ebidensya to? Hindi. Sariling pera ko to para sa mga kaibigan. Anong kasalanan? Paruso! Ang mga ginawa nyo, di nyo maitatago. Iulat ko kay Don Fernando. Hintayin nyo na lang si Don Fernando na putunin ang ulo nyo. Don Fernando. Nasa San Pedro si Don Fernando. Hanap si Princess Isabel. Matandang eunuch. Di mo ko maloloko. Maraming eunuch sa palasyo. Malabo makita si Don Fernando. Tawagin ko na lang si Don Fernando. Don Fernando! Don Fernando! Halika rito. Tinatawag ko si Don Fernando. Makakarinig ba siya? Walang galang kay Don Fernando. Ang lakas ng loob mo. Ikaw ang may lakas ng loob. Para lang sa inyo, tinawag kitang Manong Pedro. Akala mo ba ikaw ay head eunuch? Matanda. Ikaw, matandang eunuch. Buong buhay sa palasyo, di mo pa rin alam ang sitwasyon. Manugang ko'y gobernador, 4th rank. Anong karapatan mo humatol sa akin? Di siya pwedeng humatol. Ako na! Ikaw, hayop ka! Nandyan pa ang nino mo. Nakaupo ng maayos. Ba't ka nagpapasikat? Mga bantay, ba't nakatunganga? Hunihin sila! Teka, tingnan muna. Nasa San Pedro si Don Fernando. Bakit biglang may Manong Pedro pa? Hindi ito simple. Walang hiya! Ikaw! Ang tapang mo! Sinaktan mo ko! Di mo ba ako kilala? Wala akong pake! Ang yabang mo! Tingnan mo to! Ang ID na to, bigay sa akin ng tiyo mismo.
Parang nandito na ang tiyo! Lumuhod kayo agad! Lumuhod! Kahit nandito pa siya, di niya ako mapapaluhod. Lalo na sa isang simpleng ID. Di ko inasahan na sangkot ang tiyo. Dahil ang manugang ko ay pinagkakatiwalaan ni Don Fernando, kaya ang tiyo ay titingin-tingin din. Pulag si Don Fernando. Mali ang pinili. Kaya may sala. Manong ka lang. Sinisiraan mo si Don Fernando! Ba't nakatunganga? Hulihin sila! Kuya, hulihin na. Teka. Hintay lang. Ang manong na to, binabastos si Don Fernando. Makinig ka, hindi to simple. Hintay lang. Nakabalik na si Gover Ramon. Nakabalik na ang manugang ko! Maghanda kayong lahat! Kayong dalawa, nanggugulo sa handaan ko. Patay kayo! Pagbalik ng manugang ko, lagot kayong dalawa! Maghintay siya sa labas. Hayop ka! Pinaghintay mo pa siya! Mamaya, siguradong parurusahan kita sa paglapastangan. Ikaw dapat parusahan. Kayo! Anong karapatan mo? Pagbalik ng manugang ko, pupugutan ka. Hayop ka! Kahit sino, di ka may liligtas! Governor Ramon, pinaghihintay po kayo! Gusto ko makita kung sino nagpapahintay sa akin. Ilabas mo! Paano nangyari to? Tingnan nyo kung may karapatan ba kong humatol sa inyo. Hakapupugay, Don Fernando. Pagpupugay, Don Fernando! Diyos ko, siya si Don Fernando. Pagpupugay, Don Fernando. Kuya, salamat. Salamat sa buong pamilya ko. May masasabi pa ba kayo? Takot na takot ako. Sabi niya si Don Fernando siya. Matagal na ako nabubuhay. Ngayon lang nakita si Don Fernando. Nasa San Pedro si Don Fernando. Susunduin si Princess Isabel. Paano siya mapupunta rito? Lapastangan! Ikaw ang lapastangan na nasa San Pedro si Don Fernando. Di mo man alam. Isa ka ring peking manong, mga bantay! Hulihin ang dalawang walang galang na peking manong! Don Fernando! Pagpupugay, Don Fernando. Siya nga si Don Fernando! Manugang, mali yata to. Paano siya si Don Fernando? Kayong mga matatapang na tiwaling opisyal, kung hindi lang si Don Fernando nagpanggap para malaman ang kasalanan nyo, paano siya aabuting ng insulto ninyo mga basura? Lumuhod kayong lahat! Asahan ang haton ni Don Fernando! Ito ang estilo ng espada. Kayo ang Chief Guard, Pedro. Siya nga si Don Fernando! Lumuhod kayo kay Don Fernando! Anong ginawa ko? Don Fernando, di ko po alam na kayo pala. Manugang, ikaw pinagkakatiwalaan ka ni Don Fernando. Humingi ka ng awa para sa akin. Layas! Sinong manugang mo? Don Fernando, patawad! Nabulag ako. Don Fernando, alam ko pong mali ako. Maawa po kayo. Ramon! Pinagkatiwalaan kita. Ganito mo ba ako babayaran? Maawa po kayo, Don Fernando. Maawa po kayo, Don Fernando! Nabaliw naman ako dahil po sa si Victor na napilit sa akin! Don Fernando, makinig po kayo! Pinilit lang ako ni Carlos! Wala po akong magawa! Don Fernando! Tama na! Sinasabi mo bang pinilit ka ni Alfredo? Matalino po kayo! Siya po! Wala talaga siyang hiya. Pedro, hulihin silang lahat. Ipakulong! Hugutan bukas! Opo! Ang lupit!
Bilang opisyal ng Malaya, pinagkatiwalaan kayo at binigyan ng malaking tungkulin. Pero hindi nyo inisip ang bayan at naglihim pa kayo. Ninakaw ang pondo ng gobyerno at inubos sa sarili. Mga kurakot! Mga kurakot! Pangalawa, papatayin kita! Nakasangkot kayo sa smuggling ng bakal ng gobyerno. Sa investigasyon, tinago nyo pa sa ibang bansa para magsuporta sa kalaban at pahinaan ang yaman ng Malaya. Traidor kayo sa bayan! Patayin sila! Mga kurakot! Walang awa! Ang yapang nyo! Ninakaw ang yaman ng bayan! Pinagawa ang Casa de Lluvia para magsaya! Pinahirapan ng tao! Pinagdadamit ng babae sa kalsada! Pinilit maging puta! Mga kurakot, mamatay kayo! Mga kurakot, mamatay kayo! Don Fernando, patayin sila! Don Fernando, patayin sila! Sa lahat ng kasalanan nyo, alisin ang mga korona nyo, hubaran ng uniforme, at pugutan sa kalsada. Don Fernando! Huwag! Don Fernando! Don Fernando! Maawa po kayo! Ilabas! Pujutan agad! Don Fernando! Maawa po kayo! Mamatay kayo! Maawa po kayo, Don Fernando! Don Fernando! Dapat lang mamatay kayo! Kung atpat sa kusam, hugutan sa San Mateo ang mga kurakot. Kamkam nilang yaman ay kinuha ng gobyerno at ginamit sa sunod na buwan sa pagtulong sa North Province. Sabi ko, kapatid, mali. Dapat Don Fernando. Ako, si Cesar, sa buong buhay ko, di ko inakalang magiging kaibigan ko ang hari. Di ko rin inakala na ang Mount San Juan pala ay pugad ng bandido. Isa ka palang bandido. Ay, pinilit lang ako ng mga tiwaling opisyal. Nakita niyo naman, Don Fernando, ang mga tiwaling opisyal sa San Mateo. Ginigipit nila ang mga tao. Kundi tatakas, patay. Sinong pupunta sa Mount San Juan, sa liblib na lugar na yon, habang hinahanap ng gobernador's office at namumuhay sa panganib? Wag na ako. Ikaw naman. Dati sa isip ko, tiwaling hari ka. Ngayon, mabait ka pala. Di ba sapat yung tungkulin ko to? Bilang hari, dapat kong alagaan ang bayan. May tiwaling opisyal, kasalanan ko yung. Kaya gusto mong hulihin ang tiyo? Isa akong bandido, isang hamak na tao. Di ko alam ang tungkol sa palasyo, pero alam ko, ang De La Cruz family ay mula sa 5 pamilya. Ngayon, nasa palasyo pa si Doña Maria. Mahirap siyang hulihin. Nakontrol ko ang bayan. Di ko pa kaya ang isang tiwaling opisyal? Sige, gusto ko yung pagmamayabang mo. Gabi na. Malayo pa. Hanggang sa muli. Cesar, pag uwi mo, disbandhin mo ang Mount San Juan na yan. Huwag mo kong hintayin na ipasugod ang mga tauhan ko. Kaibigan ko ang hari. Kahit ano pa, di ko sisirain ang bayan niya. Mula ngayon, anong plano mo? Ngayong wala nang tiwaling opisyal sa San Mateo. Ako, si Cesar, balik na akong maging tapat na negosyante. Pero kung sakali, kung tiwalan pa rin ang opisyal, pupuntahan kita sa Maynila. Alis na ako. Nung lumalaban ako para sa bayan, sa mahabang paglalakbay, malakas at matipuno ako. Ngayon, hindi na tulad nun. Gaano kalayo ang istasyon? Don Fernando, baka di na tayo makarating na yon. Inom muna kayo ng tubig. Don Fernando, masama ang pakiramdam nyo. Pahinga muna tayo bago tayo magpatuloy. Ayos lang ako.
dapat agad tayong makarating sa Provincial Hall. Gusto kong makita mismo na magbukas ng imbakan ang mga opisyal para sa mga biktima. Pero, Don Fernando, 3 buwan na po kayong wala sa Maynila. Kung di na kayo babalik, baka may mangyaring masama. Ang mga nangyayari sa Maynila, nasa isip ko rin. Ang tagtuyot sa North Province ay di rin pwedeng ipagwalang bahala. Bilisan na natin ang paglalakbay. Dahan-dahan, Don Fernando. Don Fernando, ayos lang po ba kayo? Don Fernando, nilagnat po ba kayo? Langnat lang to. Ayos lang. Kayo po ang Don Fernando. Kayo ang Republika ng Malaya. Huwag niyo pong pahirapan ang sarili. Paano makakahanap ng doktor dito? Hahanapin ko po agad. Kahit maghukay pa ako, hahanapin ko para sa inyo ang doktor. Wag na. Sa pagpunta sa North Province, para lang suriin kung may mga tiwaling opisyal na nananakaw ng relief goods at nananakit sa mga tao. Di pwedeng mas makilala. Don Fernando! Isang araw na po kayong nilalagnat. Paano na po ito? Anak, ang panggamot na to ay pamana ng ninuno. Baka bumaba ang lagnat niya. Dahan-dahan lang po. Ang tagtuyot na to, di ko alam kailan matatapos. Lola, ang relief goods ng Gobernador's Office ay darating na po. Tiwala ako sa Gobernador's Office at kay Don Fernando, tiyak na makakaya natin ang tagtuyot na to. Kuya Julio, nandyan ang porridge station? Susunod! Ang tagtuyot sa North Province, naging ganito na pala. Bilis! Buti na lang, nag-utos ako ng relief. Ang pagkain ay galing sa malapit na San Mateo. Kundi, di alam kung ilang tao ang mamatay. Relief goods? Asa pa sa mga tiwaling opisyal? Magliligtas? Buti na lang di tayo pinapatay. Tandang, yung sinabi nyo, anong ibig sabihin? Nag-utos ang Gobernador's Office. Ba't di nakakatulong? At nakakasama pa? Oo nga po, Tandang. Nakakuha kayo ng lugaw, di ba? Lugaw yan. Tubig yan. Mas maigi pang kumagat ng balat ng puno. Teka! Ito ba ang lugaw na ibinibigay mo sa mga biktima? Bakit? May reklamo ka? Ang lapad ng lugaw mo. Makikita ang salamin. Lugaw ba to para sa tao? Isa ka lang basura pulubi. Nagre-reklamo kang pasalapan. Inumin mo ba? Kung hindi, lumayas ka na. Huwag kang makagulo sa pagbibigay ko. Lugaw ba to? Yutos ng hari mula San Mateo na magpadala ng bigas. Tapos ganyan kalaban. Para sa tao ba to? Sino ka ba sa akala mo? Para pakialaman ng opisyal? Tatanungin kita, nasaan ang bigas? Ninakaw ko. Ano ngayon? Ang bagong Inspekto Andres. Galing daw sa San Mateo. Hindi ko alam kung anong klaseng tao siya. Nagtanong nga ako sa taas, sabi nila. Si Andres sa San Pedro Province. Naswerteng nakita si Don Fernando at nagustuhan siya nito. Kaya naging inspektor dito. Siguradong isa siyang palamunin. Pagdating dito, baka tayo'y balatan ng patagilid. Di ako takot sa kurakot. Takot lang kung hindi. Oo nga.
Kung kurakot siya, may maiwan pa tayong pera. Kung tapat na opisyal siya at mag-imbestiga, ang mga pwesto natin baka mawala na. Ay, tingnan natin. Inspector Andres, salamat sa pagbisita. Pasensya din namin kayo na asikaso. Utos ito ni Don Fernando para sa tagtuyot sa North Province. Magpapahinga lang ako rito at aalis din agad puntang North District. Nagpakahirap kayo para sa bayan. Pero malayo ang lugar na to. Puntang North District. Ilang araw at gabi pa ang biyahe. Oo nga, Inspector Andres. Magpahinga muna po kayo rito. Sa matinding tagtuyot, tiyak na masama ang ani at naghihirap ang mga tao, kaya bawal akong magtagal. Gawin niyo ang lahat. Siguraduhing maayos ang pagbibigay ng lugaw at tulungan ang mga tao. Pagdating ng bigas ng Gobernador's Office, nagsimula na po kami na tulungan ang mga tao at siguraduhin ang epekto ng tagtuyot ay mabawasan. Opo. Sa tingin ko, mababait naman silang dalawa. Relief goods to! Relief goods to! Ang saki mo! Wala ka bang konsensya? Baka gutom na Hamak na pulubi ka. Pakikialaman mo ko. Gusto mo mamatay? Hinamkam nyo ang relief goods. Ang yabang nyo. Inaapi ang tao. Di ba kayo takot malaman ng Gobernador's Office? Di ba kayo takot malaman ni Don Fernando? Takot sa anong kanta? Alam mo ba kung sino ako? Baka ang taong to ay tulad ni Alfredo. May proteksyon sa lungsod. Sino ka? Hamak na pulubi, sasabihin ko sa'yo. Ako ang tumas dito. Ang bayaw ko ay si Mayor Carlos. Kami ang batas dito. Pag ginalit niyo ako, mag-ingat kayo. Pupugutan ko kayo ng ulo. Akala ko may malaking opisyal ang kakampiin nyo. Isa lang palang hamak na mayor. Dalawang mangmang. Ang kapal pang maging batas. Ang tapang mo magsalita! Pinabastos ang mayor! Pumatay sa kanila! Pedro. Walang hiya kayo! Andito na bayaw ko! Tingnan ko lang kayo! Sama kayo! Huwag kayong mag-alala. Nandito ako. Hindi kayo magugutom. Dito sa istasyon, may bigas mula kay Don Fernando. Ibibigay ko na ito sa inyo. Ang bait! Napakabait niya! Napakabait! Tumakbo na kayo! Inuwi niyo si Tomas! Hindi niya kayo palalampasin! Huwag mag-alala. Wala siyang magagawa sa akin. Mga kasama, hintayin niyo na lang ang lugaw. Di niyo alam kung gaano sila kalupit. Pag di kayo umalis at nahuli kayo, baka patayin nila kayo. Ayos lang po, kuya. Sino Kuya Julio at Kuya Pedro ay napakalakas. Mga opisyal ng gobernador ay di sila kaya. Pedro, magluto ng lugaw. Inspector Andres, unang beses nyo sa North Province. May hando po akong pasalubong. Sana magustuhan nyo. Inspector Andres, asawa ko po mismo ang gumawa nito. Sikat po ito. Tikman niyo po. Siguradong magugustuhan nyo. Inspector Andres, ayos po ba? Inspector Andres, anong ibig yung sabihin? Kung kulang po, meron pa po ako. Mayor Carlos,
Dahil binigyan mo ko ng lugar para magpahinga, tinawag kitang Mr. Carlos. Ang tapang mong suhulan, ako. Utos ni Don Fernando, susugpuin ang katiwalian para sa relief operations. Papatayin ang tiwaling opisyal at mga traidor. May kapangyarihan ako. Alam mo ba, ang pagsuhol sa akin ay parusa ng kamatayan. Inspector Andres ako. Inspector Andres, nawalan lang po ng pag-asa ang mayor. Oo. Sa totoo lang, Inspector Andres, pagkatapos ng sakuna, tiyak na may gulo pa. Pagkatapos ng tagtuyot sa North Province, biglang dumami ang mga bandido. Di pa nakakarating ang relief goods, ninakaw na ng mga bandido. Ang buong bayan ko ay umaasa sa relief goods. Kaya sana po ay magpadala kayo ng sundalo para bawiin ang mga relief goods. Inspector Andres, dahil ang mayor ay para sa bayan, patawarin niyo na po siya. Nakita kong nagdurusa ang bayan. Puso ko po sobrang sakit. Bayaw! Bayaw! Sino nagsabing tawagin mo kong bayaw? Ilang beses ko nang sinabi, tawagin mo kong sir. Pag may nakarinig, anong iisipin nila? Mr. Carlos, hindi niyo po alam. Kanina habang namimigay ng pagkain, sinaktan ako ng mga tao. Anong nangyari? Ganito po, namimigay po ako ng lugaw kanina. Tapos may dalawang matipunong lalaki. Sa itsura nila, parang hindi matagal ng gutom. Kaya binigyan ko sila nung dalawang mangmang na lugaw. Nagalit po ang mga yon. Hinubad pa ang lugaw. At sinaktan pa ako. Totoo ba yan? Inspector Andres, may ayusin pa po ako. Huwag niyong bababayaan. Inspector Andres, maliwanag. Opo. Sige, sasama ako para tingnan. Inspector Andres, bakit na po kayo? Maglalakbay pa po kayo. Huwag na po kayong mag-abala. Baka maantala ang utos ni Don Fernando. Ako na po ang bahala. Sige, magdala ng tao. Imbestigahan ang nangyari at parusahan ayon sa batas. Paano nangyari to? Ang bigas mula sa gobernador's office. Bakit naging buhangin to? Galing ba sa gobernador's office? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Lahat ng bigas na ito ay galing sa San Mateo. Tamang-tama ang timbang. Sigurado mga tiwaling opisyal yan. Mga tiwaling opisyal na to, dapat lang mamatay. May nambabato sa akin ng kamatayan. Mr. Leo, sila po ang nanakit sa akin! Ang tapang nyo! Lakas ng loob nyong manakit ng opisyal! Gusto nyo yatang mamatay! Ninakaw niya ang pondo. Mababait pa kayo. Kung isusumbong sa gobernador's office, ayon sa Malaya law, pupugutan kayo. Puta, hampas lupa ka. Ang dami mo alam. Pero tandaan mo, ako ang opisyal dito. Nilabag niyo ako. Wala kayong kawala. At walang takas! Tomas, unahin muna ang forage station. Itong bagong Inspector Andres, mukhang tapat na opisyal. Kung mapadaan siya rito, tapos na tayo. Palayasin muna ang mga biktima. Pag naayos na, saka natin silang tapusin. Sige, lumayas na kayo. Saka ko na kayo tapusin. Kayong ilan? Palitan ng bigas sa bahay ko. Pumunta sa bahay ko. At magtawag ng mga tauhan na magpanggap na biktima. Bilis! Bilisan nyo! Teka! Ang tapa mo humarang! Ang tapang niyong magsinungaling! Pedro.
Pedro! Kuya Pedro! Kuya, ayos ka lang ba? Pedro! Ayos lang po, Don Fernando. Pinrotektahan ko po kayo pabalik-pabalik. Kaya di ko na kinaya. Huwag mag-alala. Puprotektahan ko kayo. Umalis na kayo ni Celia. Wala nang hampas lupang yon. Tingnan natin kung may maglilikas pa sa inyo. Bugbugin niyo sila! Mayor Carlos, bakit ka kinakabahan? Mayor Carlos, mula sa Taltuyot, marami ka siguro ang pinagdaanan? Opo, Inspector Andres. Bilang pinunong lingkod bayan, nakikita ang pagdurusa ng tao. Pero wala kaming magawa. Gusto ko na lang sa gabi magising at sampalin ng sarili. Sabihin mo sa akin, bago ako gawing inspector ni Don Fernando, naging town clerk din ako. Baka may magawa ako para sa'yo. Inspector Andres, medyo pagod lang ako ngayon. Pagod din kayo sa biyahe. Magpahinga na muna tayo. Kami kumakain ng sahod ng Gobernador's Office. Paano makakapapapahinga? Ipasyal mo na lang ako, Mayor Carlos. Sa Porridge Station, ano? Inspekto, hindi na po kailangan. Sina Leo at Tomas. Ay, mahusay naman po. Mayor Carlos, ang dami mong palusot. Baka may tinatago ka sa akin. Hindi po. Kung wala kang tinatago sa akin, tara na. Mayor Carlos, mauna ka. Basurang pulubi. Ang yabang mo kanina. Paluin nyo! Sige! Basurang pulubi ka lang? Susundin ko ang utos mo. Akala mo ikaw ang hari? Ako ang hari! Utos ko! Tigilan nyo! Leo, narinig nyo ba? Sabi niya hari siya. Kung hari siya, ako ang tatay niya! Kuya Pedro! Pedro! Kuya Pedro! Bakit ang dami mong dugong inubo? May gamot ang barito. Dalhin niyo siya! Akala mo talaga hari ka. Sugod! Bubugin niyo sila! Kuya Pedro! Kuya Julio! Tama na! Baka mamatay siya! Hindi pwede. Palayasin ang mga taong to. Nandito pa si Inspector Andres. Paano kung bigla siyang mag-inspeksyon dito? At makita sila, tapos na tayo. Saktan nyo! Palayasin ang mga taong to! Mga walang hiya kayo! Wala ba kayong sweldo? Palayasin nyo na sila. Mga walang konsensya kayo! Nakalimutan nyo na ang aral! Di ba kayo takot na malaman ni Don Fernando? Alam nila yan. Sabihin ko sa'yo, sa mga nagawa ko ngayon, malapit na ako mapromote at yumaman. Hayop ka! Di ka makakaangat! Ang tapang mong sumpahin ako. Papatayin kita! Mr. Leo, nakalimutan nyo na? Sabi nyo kanina, parating na si Inspector Andres. Dapat nating palayasin ang mga taong to. Wala yan. May oras pa. Sinumpa ako ng taong to. Patayin mo na siya. Celia, bilis! Ilayo mo ang amo! Kuya Pedro! Kuya Julio, hindi na siya makakaya! Palayin nyo kami ngayon! Gusto nyo nang umalis? Huli na! Mayor Carlos, bakit ang tagal natin? Pinag-iikot mo ba ako? Inspector Andres, hindi po. Ang Porridge Station ay medyo malayo na po. Hayop ka! Hinding-hindi! Anong tunog yun? Inspector, anong tunog yun? Wala po akong narinig. Baka nagkamali po kayo. Dito po. Huli na! Tabi! Mali po, Inspector. Hindi po yan. Tama na, Kuya Julio. Huwag niyo siyang saktan.
Papatayin kita! Papatayin kita! Pitawan niyo siya! Alam niyo ba kung sino siya? Wala akong paki kung sino siya! Mga tiwaling opisyal. Ubusin ko kayo lahat! Patay ka na? Ang yabang mo pa! Tingnan natin kung sino mamatay! Tiga! Inspector Andres! Bakit kayo nandito? Isang pasaway lang yan. Nanggugulo siya sa relief at di nagsisisi. Huwag mag-alala, Inspector. Paparusahan ko siya. Ako po, huli po ako. Patawad po, Don Fernando. Don Fernando? Si Kuya Julio. Ay, si Don Fernando! Ang tapang niyong saktan si Don Fernando. Ang lakas ng loob niyo! Hindi! Imposible to! Inspector Andres, tiyak na nagkakamali kayo! Di ba nasa San Mateo si Don Fernando? Paano siya biglang pumunta sa North Province? Kung di ako mismo ang pumunta, di ko malalaman na kayo'y napakatapang. Don Fernando! Nalinlang din po ako! Don Fernando! Siya po! Sabi niya may mga pasaway na tao rito na humahadlang sa relief. Kaya po ako naguluhan at nagkasala ng ganito. Don Fernando! Kalokohan! Ikaw ang may masamang balak! Di ko sinabing saktan si Don Fernando! Manahimik ka! Nakita ko lahat. Gusto niyong lokohin ako. Don Fernando! Dahil nagtrabaho ako para sa bayan, maawa po kayo sa akin! Ang pondo ng relief ay malayang ninakaw niyo at pinalitan ng buhangin. Mabubuhay ba kayo sa buhangin? Ano? Ano? Aba! Mga kurakot! Akala ko pa naman mababait tayong opisyal. Di ko inakala na mga halimaw kayo. Talhing agas si Pecho sa toko! Bilis! Anong ginawa ko? Anong ginawa ko? Hindi! Don Fernando! Sir Chief! Maawa po kayo sa akin! Hulihin silang lahat! Maawa po kayo! Maawa po kayo! Nabaliw lang po ako! Hulihin sila! Ipakulong lahat! May paglilitis bukas! Ako mismo ang haharap sa mga hayop na to! Don Fernando! Bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon! Don Fernando! Mga kawal! Dalhin sila! Hintayin ang hatol! Bayaw! Anong gagawin natin? Pinubog natin si Don Fernando! Krimen to laban sa hari! Tapos na tayo! Anong magagawa ko? Sinong may alam na pupunta siya sa North Province? Na puro butas ang damit, parang pulubi! Mayor Carlos, wala nang silbi. Bukas sa korte, tayo ay mamamatay. Malaking kasalanan to. Ipapahatid tayo, pati ang pamilya, papatayin lahat. Kung alam ko lang, sana di ko ginawa. Simulan na! Presensya! Tawagin ang mga biktima. Tawagin ang mga biktima! Don Fernando! Naging bulag po ako noon! Patawarin niyo po ako! Huwag niyo pong putulin ang ulo ko! Hindi ako. Nandito para parusahan kayo. Nandito ako ngayon para pasalamatan kayo sa gamot na nagligtas sa akin. Ngayon, ipagtatanggol ko kayo. Mga kababayan, kung may mga hinaing kayo, sabihin nyo lang. Kayo, totoo po bang kayo ang hari? Ipagtanggol niyo po kami. Di ako nagsisinumaling. Ipagtanggol niyo po kami, Don Fernando! Si Vicente, gusto ang anak ko. Kaya tumalon sa poste ang anak ko.
Siya 15 anyos pa lang siya! Ilang taon, ginamit ni Leo ang posisyon niya. Kinuha ang lupa namin at inapi pamilya ko. Ang buong pamilya ko, namatay at nagkawatak-watak! Si Leo, hayop siya! Dati ako manggaagamot. Mahigit sa taon na. Nagbukas ng klinika si Vicente. Takot siyang maagaw ang negosyo. Kaya lagi niyang pinapadala ang mga tao para manggulo. At pinatay ang anak ko. Di ko masabi kay Celia. Don Fernando, para sa anak kong namatay. Ipagtanggol niyo po kami, Don Fernando. Huwag mag-alala. Ako ang gaganti sa inyo. Kayo, may depensa pa ba kayo? Don Fernando, Hindi ko po ginawa to. Ako ay nilinlang lang ng dalawang to. Bayaw, ikaw. Niluko ka raw. Ang kapal mong sabihin, ang ginawa ni na Leo at Vicente. Di mo alam? Don Fernando, makataruman po kayo. Sige, tama na. Inspector Andres. Sina Leo at Vicente Ilang taon? Ang ninakaw nila sa tao. Karamihan ay napunta sa'yo. Ang kapal mong sabihin na wala kang alam. Magtala! Iparating ang utos ko. Mayor Chauran ng North Province kasabot si Leo at si Mr. Vicente ng abuso ng kapangyarihan ng api ng tao at binalewala ang Malaya Law. Tangalan sila ng pwesto. Masusunod po. Don Fernando! Ang mga yaman nila ay suriin lahat. Kumpiskahin para sa sakuna. Kahit gaano karami, gusto kong ibalik nila lahat. Asikasuhin ko na po. Kawal, hubaran ng uniforme. Ipakita sa publiko. Pugutan agad. Maawa po kayo! Don Fernando! Maawa po kayo! Don Fernando! Maawa po! Salamat po sa hustisya! Mabuhay si Don Fernando! Masarap, tita! Mabuti kung gusto mo. Magpapagawa pa ako bukas. Ihatid ko sa inyo. Matakaw lang ang bata. Huwag mo siyang palambutin. Pemonian tayo. Huwag ka nang mahiya. Doña Maria, kami ni Juanito, matagal na nasa palasyo. Mula ngayon, gusto kong bumili ng bahay sa labas. Gusto ko ang batang to. Wala namang masama. Pero, kung di kayo sanay sa palasyo, pwede kayong lumabas kahit kailan para maranasan ang sigla ng Maynila. Kamakailan, ang kapatid ko sa North District bumili ng mansyon. Malaki ito. May 100 tauhan. Puro mga opisyal ang kapitbahay. Payapa ron. Kayo, kung naiinip sa palasyo, pwede kayong tumira roon sandali. Masyado pong malaki to. Di po namin matatanggap. Tanggapin niya na lang. Ang pamilya de la Cruz ay isa sa 5 pamilya. Wala to sa amin. Abala si Don Fernando sa bayan. Kaya nakakalimutan niya to. Bilang hipag niya, ako nang bahala. Nandito na si Don Fernando! Don Fernando! Don Fernando! Nakauwi na kayo! Tito! Nakauwi na si Tito! Fernando. Pasensya na sa tagal. Don Fernando, sabi ni Ate Isabel, pinuntahan niyo ang smuggling sa Santa Rosa City. Bakit ang tagal bago kayo nakauwi? Pagkatapos ng smuggling, pumunta rin ako sa North Province. Akala ko sa pagbabago ng pamahalaan at pag-ayos ng sistema ay magiging payapa ang bansa at magiging dakila ito. Pero sa paglalakbay na ito,
Napagtanto kong kulang pa ang ginawa ko. Don Fernando, para sa bayan, nagpapagod kayo at di nagpapasarap. Isa na kayong dakilang pinuno. Sa San Pedro, Santa Rosa, at North Province. Akala ko masama na ang mga opisyal sa San Pedro. Pero di ko inakala na niloloko ng opisyal sa Santa Rosa ang gobyerno at smuggling pa ang baka ng gobyerno. Sa North Province, ninanakaw pa ang relief goods. Sila ang lakas ng loob nila. Di ba sila takot na malaman nyo? Takot ati. Tito, takot ba sila o hindi? Takot sila. Pero alam nila na may magtatakip sa akin. Kaya ang lakas ng loob. Sa palasyo, may naglakas loob na gawin to sa inyo, Don Fernando. Parusahan niyo siya, kundi di magiging payapa ang Republika ng Malaya. Ang taong yan ay ang kapatid mo. Fernando, baka nagkakamali? Nakita ko si Miguel. Hindi siya ganyan. Bago lang niya binigay. Sa amin ni Juanito ang bahay. Opo, Tito. Napakabait niya sa amin. Ako ay nag-torture sa tiwaling opisyal ng San Mateo. Malinaw ang ebidensya. Si Miguel de la Cruz ang salarin. Pati sa pagbagsak ng Republika ng Malaya sa smuggling ng bakal. Malalim ang kanyang kasangkot. Pero hindi siya ganyan, Don Fernando. Ang de la Cruz clan ay nakipaglaban kasama ko. Nayong payapa na, natural lang na maghangad ng yaman para sa mga anak at mag-iwan ng pamana. Normal lang yan. Don Fernando, kung totoo man ito, alam ko na hindi siya mapapatawad. Pero pakiusap, dahil kapatid ko siya, patawarin mo siya. Ipabugbog sa tagpuan man lang, patawarin mo siya, Don Fernando. Sa Malaya law, ang krimang ito ay parusa ng kamatayan sa buong angkan. Ang kaya ko lang, bago siya mamatay, ay mag-iwan siya ng anak. Siguradong kayong lahat ay alam na sa pagbisita ko ng palihim sa mga probinsya. Anong payapang bansa? Anong maayos na bayan? Niloloko niyo ko. Mga tiwaling opisyal, laganap ang korupsyon, nagnanakaw ng pondo ng bayan, nang aabuso sa mga tao, smuggling ng bakal, wala sa kanila ang buhay, binabaliwala ang batas, at may mga walang hiyang tao na nang-aagaw pa ng relief goods. Kalma po, Tong Fernando. Kalma po. Paano ako kakalma? Ang mga inosenteng namatay, paano mapapatahimik? Pinilit niyo ang tao. Nagdurusa ang bayan. Maraming nagugutom. Magpakabuti, pamahalaan, at magkaisa. Kayo ay opisyal ng Malaya. Di nagpamahala. Puro pansarili. Kayo, may posisyon man. Anong silbi nito? Don Fernando, ang mga masama ay napakarami. Siguradong mayroon mga may masamang balak na magpapanggap para lokohin kayo at magdulot ng gulo. Ibig mong sabihin, nagkamali ako sa inyo? Hindi po. Kaya lang ang mga opisyal ay tapat sa inyo. Kung dahil lang sa ilang tao magdududa na kayo sa lahat, baka mawalan kami ng gana. Mawalan ng gana? Ang kapal mong sabihing mawawalan ng gana. Sa mga ginawa nila, alin dun ang di kasangkot? Tapang mong sabihing di mo alam? Ako! Nasaan ang Chief Justice? Nandito po. Hubaran ng uniforme si Miguel de la Cruz at ikulong siya. Siniskan ang Casa de Tio. Ang de la Cruz family, ipatapon sa tagpuan. Imbestigahan ang mga bisita sa Casa de Tio. Ang sinumang nagsinungaling, parusahan ayon sa batas. Don Fernando, inosente po ako! Ang kapal mong sabihing inosente ka! Akala mo ba bulag ako? Mari po kayo, Don Fernando. Sa 1,000 taon, lahat ng opisyal
ay para sa kapangyarihan at yaman. Sa palasyo, ilang tao ba ang malinis? Kung kukumpiskahin niyo ang bahay ko, gusto niyo bang iwan ang bayan natin? Para sa bayan, kaya dapat lang kitang parusahan. Pangalan, yaman, anong kulang sa inyo? Pero kayo, hindi pa kayo makontento. Api ang tao, nagnanakaw, nag-smuggle ng bakal. Paano nyo tinrato ang tao? Paano ang Republika ng Malaya? Paano ako? Ang daming tiwaling opisyal, Don Fernando! Gusto niyo bang patayin lahat ng tiwaling opisyal? Ako ang papatay sa lahat ng tiwaling opisyal. Papatayin ko kayong lahat. Gusto kong makita kung sino pang mga api sa aking tao at sa aking bayan. Don Fernando, kayo! Nasaan si Pedro? Nandito po! Sa paglalakbay ko, 4 na opisyal ang pinatay sa San Pedro Province, 5 opisyal sa Santa Rosa, at 3 sa North Province. Subukan nyo lang ang aking espada. Matalas pa ba? Mahusay, Don Fernando! Don Fernando, pinagtulungan natin ang pagtatag ng bayan. Ang Vilacruz family ay mabuti sa inyo. Dahil alam ko yan, kaya di ko pinatay ang buong pamilya mo. Ipadala lang sa tagpuan. Kalad ka rin siya. Maawa po kayo, Don Fernando! Maawa po kayo, Don Fernando! Maawa po kayo, Don Fernando! Don Fernando! Dumating na si Don Fernando! Maria. Tao Fernando. Si Miguel, pinatay ko na. Fernando, ikaw, pinatay mo talaga ang bayaw mo? Nung nag-alsa ako, para lang masiguro na ang mga tao ay makakakain ng sapat. Di ko inasahan na ang dahilan ng gutom ng tao at ang sala rin ay ang bayaw ko mismo. Nasasaktan din ako. Huwag mo kong sisihin. Ang mundo ay hindi sa akin, kundi sa mga tao. Sa palasyo, ilang tao ang dumaan sa hirap. Bakit di nila maintindihan? Tang Fernando, tao'y namamatay para sa pera. Ibon ay para sa pagkain. Mula nang maupo siya sa pwesto, nagbago na siya. Pinagkunwari ko lang na di alam, kasalanan ko rin. Buti na lang di ka pa nagbago. Ang mundo ay gaganda rin. Tao Fernando. Sa year 1894, pinaslang ni Don Fernando ang mga tiwaling opisyal at binago ang patakaran. Sa loob at labas ng palasyo, naging payapa ang lahat.